Hello guys, magandang araw sa lahat. I-share ko sa inyo kung yung natutunan ko kung paano gamitin itong multi-tester na flock. Una-una, meron siyang dalawang probe. Iko-connect mo siya sa common saka voltage ohmmeter, yung read niya, no? So yan yung connection niya. Tapos meron siyang mga range dito. Range kung mga pwede, kung saan siya pwedeng magagamit. Meron ditong voltage, AC voltage. Ito yung alternating current, ito yung mga nasa ginagamit natin sa voltahe na ginagamit natin sa bahay. Saka ito yung hertz, ito yung frequency nung ng mga voltahe nung nasa bahay. It's either 50 or 60 hertz. Ito naman yung DC voltage. Ito yung ginagamit pang testing sa mga battery, mga direct current. Ito naman millivolts. Ito yung mga ginagamit ito sa mga signal ng mga electronic control. Itong isa naman ay resistance, ohms na sign. Meron naman katabi niya ay capacitor, no? Itong isa is diode. Dito mo titesting more on electronic na to. Ito mo ititesting yung mga diode, milliamps. Ito naman ay amps. So unang-una, iyon mo kung gusto mong kuhanin yung voltahe nung bahay mo, iyon mo lang siya sa AC voltage. Itong dalawang probe is either baliktaran, walang problema, no? Kasi AC voltage lang naman siya. So yan yung bakit mababa yung voltahe nito, nakasalpak pala. Yan yung voltahe nung outlet na yan. I-consider na din siya na 120, no? 124 volts. Pero considered siya as 120. Meron namang isa dito. Ito pala, meron pa pang, kung gusto mong makuha yung frequency nung outlet na yan, ililipat mo lang siya sa, ito yung sign niya, bali ito volt amps, volt AC, alternating current. Ililipat mo lang siya sa hertz. Ito yung hertz niya, hertz AC. So nasa 59. Yung range dito is 59, 60 saka 50 hertz. Ang US is 50 hertz ang US, no? Ito naman sa UK is 60, at saka sa Pilipinas is 60 hertz din. So yan, mako-consider na yan as 60. I-round off na lang. So meron naman isang dito, outlet. Ito naman siya. Ititesting natin kung ilang voltahe.
ito yung voltahe niya, 233 volts. Consider niya siya as 220. Kino-consider namin siya as 220 dito, no? Ito naman yung frequency nung outlet na yan. 220 may 60 Hz siya, no? Yung ano naman, DC voltage. Sa DC voltage naman, pagpalagay natin ito yung battery mo, pag testing mo yan, yung read na ano mo, probe, ay doon sa positive na sign. Saka yung black is negative. Kadalasan yung battery may color coding, you know? Pula saka itim. Yung pula, yun yung positive. Saka yung black, yun yung negative. Pero minsan naman, wala na siyang coding. So, pag tulad yan, pag nabaliktad mo to, baliktad yung reading mo, baliktad yung reading mo, magiging negative siya, no? So, ang gagawin mo lang is ibabaliktarin mo lang, ganyan. Ganon din tong millivolts na to. Ito naman siya, ito yung resistance. Dalawang klase yung matitis mo dyan. Yung continuity, yan yung tinatawag na, ayan yung zero. Ang ibig sabihin na zero yung short yung linya mo, no? Or like for example, ito ay unang testing mo pala, dapat isa-short mo to, madidetermine mo na okay yung probe mo. So dapat zero siya pag ganyan. Pag may 1 na yan, ibig sabihin may ano na yan, lost connection na yan sa tester mo. So di na siya magandang gamitin para sa pang testing, no? Kailangan niya zero talaga siya. Kung mag-1 yan, palitan nyo na ng probe, palitan nyo ng ganito. So dalawang klase sa itong ohms na to, resistance. Dalawa yung matitesting mo dyan, yung continuity. Ang continuity yung tinatawag na yung straight line na yan yung is either nagtitesting ka ng open line or close line, no? Yan yung sa continuity. Pag tinister mo yung close line, yan yung marireading mo na 0. Pag open line naman, yan yung resulta na wala siyang reaction. Pag open line yung ititesting mo, dalawang probe yan. Ganyan. Tapos yung resistance naman, yan, dyan mo marireading yung mga coil, mga motor, yan yung mga winding, no, na ibig sabihin nun, ilang ulit siyang inikot, kaya nagkakaroon siya ng resistance tulad ng motor. Yan yung mga loads, mga ilaw, yan yung marireading mo na resistance. Pag nag-zero yan, ibig sabihin nun, yung motor mo na yon is defective na, no? Like for example, ito yung motor mo, ito yung sign ng ano, no, mga motor. Ibig sabihin ito nag-coil siya, so may ilang turn ng wire niyan para makaka-create siya ng resistance. Pag tinisting mo yan, dapat hindi siya 0 or
hindi siya open. May reading siya na ohms. Itong ohms na to ay is either 20 or 10, depende sa klase ng tinisting mo, no. Tapos ito namang isa, ito yung capacitance, no. Ito yung reading mo, ilipat mo lang, ang reading niya is nanofarad. Yan, ito yung capacitor, no. Meron siyang 10 microfarad plus minus 5%. So ano, yung 10% daw at yung 10 microfarad daw is maglalaro siya ng, kung okay pa yung capacitor mo, maglalaro siya ng, tataas siya ng 0.5% sa 10 or bababa siya ng 0.5%. So kukumputin nyo lang yan kung di ba siya lalagpas, di ba siya bababa doon sa range na yun, no? So kung 10 yung ano mo, 10 microfarad plus minus 5%, ang gawin mo lang dyan is i-times mo lang yan times 0.05. Ganyan lang, no? Ang resulta niyan mga around kinumpit ko siya ng 0.5%, nasa ano pala, nasa range niya is 5. 0.5 dapat di siya lalagpas ng 10.5 or 9. Di siya bababa ng 9.5. So titesting natin kung okay ba yun talaga yung ano natin, yung capacitor. Pero bago pala yon, dapat sinishort mo to. Ibig sabihin ito, dinidischarge mo yung laman nito. Kasi before and after dapat i-discharge mo yung laman para di ka makuryente. So testing natin. Nasa diode pala tayo. So ilipat natin sa capacitance. Yun yung ano niya, nanofarad, 0 nanofarad, no. So gawin natin, testing natin, 10.4 microfarad. So ibig sabihin nito na pasok pa siya sa 10.5. So ibig sabihin ng kapasitor na to is okay pa. So kailangan mo lang ulit i-discharge mo yung laman nito para di ka makuryente. Sa diode naman, yan yung range niya. Yan yung ilipat mo lang siya sa DC voltage, no. Ito yung diode sign. Pag testing mo nito, pag iganyan mo, ibig sabihin may reading siya na magdepende sa value nitong capacitor, ng diode. Pag binaliktad mo naman yan, dapat wala siyang reading kasi ang purpose ng diode, binablock niya yung negative na galing dito, ibablock niya, hindi niya padadaanin papunta dito. So ang positive lang yung dadaan papunta sa negative. So pag nakabaliktad yan, ganyan, so may reading ka. Pero pag ganyan, may reading ka pa din, sabihin nun, sira na yung ano mo, diode mo. At saka yun lang yun, no? Ito bihira namin to ito din namin to ginagamit. Bihira na ginagamit to. Amperes. Hindi ko pa nasubukan yung gamitin, no. So hanggang dito na lang. Abangan niyo po ng susunod na video tutorial ko. Salamat sa panonood. Paalam.